Yung ginagawa ninyo, yan ay paninira sa sarili nyo, kayong administrasyon. Ikaw, Marcos, sa mga desisyon mo sa buhay, ang nakakasira sa sarili mo. Ha? Tingnan mo kasi yung mga nakatabi sa'yo, bulong ng bulong. Tignan mo yung mga ginagawa mo. Yan ang nakakasira sa administrasyon mo, yung ginagawa mo. Hindi ang Duterte. Tapos maglalagay ka pa dyan ng isang attack dog na sisisihin ng Duterte. Pabagsak ka na ng todo-todo. Ang ratings mo, pabagsak na. Baka pagtapos mo, 0 na yan. Di ba? O, bakit? Kasi nga sa mga ginagawa mo. Ngayon, etong subpina na ito, isa na namang hakbang para masira etong si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kaob-ob. Sa bibig mismo ni Senator Amy, sabi niya, I will not allow VP Sara Duterte to be arrested. Hello? Hello? Kaya mo naman pala sa galing na sa bibig mo. Sinabi niya yan I will not allow VP Sara to be arrested. Kaya mo pala. Ba't di mo ginawa kay PRRD? Noong lumabas ng dokumento na inilabas ng Manila Times, yung Oplan Hocus Pocus. Hindi, Oplan Horus, di ba? Bakit kanyo? Kasi nakalagay doon ang detalye mga gagawin at mga ginawa na. Okay? At kung di ko maalala ninyo, diniscuss po natin yan. Kung maalala ninyo, yung mga ginawa na ay talagang nangyari na. Saktong-sakto, ika nga. Tapos, yung mga plano pa at nangyayari na ngayon, di ba? So, ibig sabihin, according to circumstantial evidence, paulit-ulit na po natin dinidiscuss yan kasi hindi po alam ni Yusek Castro yan kahit siya ay abogado, pero mukhang hindi niya alam yan. Ano ibig sabihin ng circumstantial evidence? Paulit-ulitin natin. Pagka nagkakatugma-tugma na yung mga pangyayari, ay yung opinion mo ay may basihan na ngayon, di ba? O yun ay isang pwede nang i-consider na ebidensya, di ba? So ito halimbawa, nakasulat dyan, ito yung mga ginawa kay Duterte, ito yung mga ginawa sa mga kalaban. Tapos ito yung gagawin, nangyayari na unti-unti yung gagawin, di ba? Ang nakakapagtaka dyan, yung nakapirma doon, yung congressman, nagdemanda sa nagsulat niyan o yung naglabas niyan, yung Manila Times, dinimanda niya. Nakakatawa nga kasi yung demanda na yon wala man lang kaakibat na pagdi-deny. Sana man lang akin kung hindi talaga totoo yon, bakit di mo na lang dininay in the first place? Dininay mo, hindi totoo yan. Walang dokumento kaming inilabas. Hindi ako bahagi diyan sa pagtitipo na yan. O kaya, wala ako sa pagtitipo na yan. O kaya, walang naganap na pagtitipo na yan. Di ba? Walang ganyang impormasyon. Hindi totoo yan. Walang denial Basta sampa ng kaso. Ako, yung mga ganitong klaseng pagsampa ng kaso ng libel, sa tingin ko not just on this particular issue. Sa akin po, sa tingin ko, ito po ay isang panggigipit, panghaharas, lalo na sa mga nagsasabi ng totoo, sa mga kritiko. Ito ay isang panghaharas. Bakit kanyo? Alam nyo, hindi naman po sa hindi ko na lang naikikwento nga mga detalye, pero meron na po ako mga hinaharap na mga libel suit, mga kaso. At alam nyo, ako mismo ay talagang pumapayag na ngayon na dapat i-decriminalize itong libel. Bakit kanyo? Sa Amerika, yan po i-decriminalize. Bakit ko naman kailangan isabihin pa sa Amerika? Kasi tandaan ninyo, ang ating konstitusyon, ang ating batas ay itinulad doon sa konstitusyon ng Amerika. Kaya may pattern tayong sinusundan supposedly. At alam nyo kung bakit nakitang i-decriminalize yan sa ibang bansa, partikular ng Amerika. Sapagkat ginagamit po ito ng mga ulul, ng mga politiko para mangharas lamang ng mga kritiko ng kanilang pamamahala. Bakit kanyo?
Kasi sa totoo lang, meron naman po kasi silang tinatawag na law firm na naka-retain sa kanilang opisina. Ibig sabihin po na naka-retain o may retainers, yung mga law firm na yon, bayad yon. Merong bagang ginagawa o walang ginagawa, bayad yan. Para every time na magko-consult yung congressman ay meron po siyang pagkukuhanan ng mga issue o kaya may mga pagkukuhanan siya o pagtatanungan ng advice patungkol sa batas. Kasi sila nga po yung mambabatas. Kaya nga po, sila ay nagkaroon na o meron na po silang mga sari-sariling hawak na abogado. Dahil po dyan, minsan walang ginagawa yung abogado pero sumasahod. Kaya ang ginagawa ng iba mga congressman para magkaroon ng trabaho yan, anyway, sumasahod ka naman, magsampa ka na lang ng kaso sa mga kritiko ko. So kunwari may nakita sila nagki-criticize nung ginawa nung lawyer, nung isang mamahayag, didemanda ho nila 'yun. Pagtitripan ho nila 'yun para maistorbo ika nga. Alam mo naman, tayo ho mga social media at saka mga mainstream media na rin. Hindi naman po ganun kasing yaman ng mga congressman natin na kaya natin maka-afford ng mga abogado na retainers kasi mahalo ang humarap po at kumuha ng abogado. Sa totoo lang sobrang mahal po ang mga acceptance pati sa bawat attend. Kaya ang ginagawa talaga nila ay power trip ika nga. Di ba ho? Hindi ko sinasabi na itong nagdemanda na ito ay nagpa-power trip doon sa Manila Times pero gayon pa man, dapat talagang i-decriminalize yung libel na yan. Kasi pagka dinicriminalize yan, sama wala na pong yan, parang danyos na lang kung sakasakaling mapatunayan na talagang ikaw ay nag-libel. Hindi yung makukulong ka. Yan ang kasi, yan yung intensyon ng para takutin. Yun nga lang. Bakit? Hindi kasi natatakot ang mga media at saka mga social media dyan sa ngayon. At ngayon talagang tumatapang sabi nga, maisog daw ang mga social media ngayon akala nila matatakot nila through demanda o kaya panawagan sa hearing. Hindi ho. At ito nga ang matindi. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang, deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Nakita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanyang tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo ito pa kayang si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan talaga ang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession. Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, may obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire Kay Yusek Claire naipasa yung obsession na yan. Kaya mantakin mo, any issues na lumalabas against Malacanang or critic against the president or Malacanang or the entire department, entire executive branch, matik na po yan ang sisisihin po ni Yusek Castro ay ang mga Duterte. Kahit hindi lang naman po ang mga Duterte ang pumupuna. Ang ginagawa kasi nila, pag may problema, pag merong mali na lumalabas, ang gagawin nila, hindi, Duterte lang yan. Ang mga nagpapakalat niya, mga Duterte, pinalalabas nila na sinisiraan lang sila ng mga Duterte. Diba? Sandali. In the first place, bakit kayo sisiraan? Si Pangulong Duterte naging presidente, hindi mo pwedeng maging presidente yan. Yung anak niya, ang taas ng trust rating. Sa survey pa lang, kulelat na kayo. Kasi ang mga naninira, yung mga nasa ilalim. Totoo. Yung na mga kandidato halimbawa yung dyan sa Maynila, sa Maynila, di ba? May lumabas na ngayon.
survey na naman. I think, sandali, pinost ko yun 40%, just to be sure, para baka mamaya, maano tayo, mabuti ng sigurado, 40% po si Yorme. Walang biro. Pero medyo nakakapagtaka lang doon, kasi umahabol yung sinusukan na ng Maynila. Ito po ang bagong April 20 to 23. Ito ang pinakabago ho ito Latest ho ito. 63% si Yorme, si Lacuna 18%, at si Versosa, kasali pa ba yung na yun? 16%. Nako po. Wala palang kwenta talaga ito si Versosa, no? Wala. Puro daldal lang puro daldal, puro sayaw, puro pakit na mga artistang iniimbitahan niya. Wala talagang kakwenta-kwenta ito si Sam Versosa, no? Mantakin mo, 16%. Kaya nga naman, todo-todo ang banat nila kay Isko. Binanatan ni Isko binanatan si Isko nitong mga kagrupo ni Hani Lacuna. Ito naman si SB, non-stop sa kanyang pagrarally, negative rally. Mantakin mo meron silang bagong pautot ngayon. Actually, matagal na yan. Although pinupush nila ngayon. Diba? Mantakin mo, pinupush nila ngayon dun sa korte na yung sa pagbebenta ni Yorme daw nung Divisoria, bla bla bla, ganyan. Wala namang problema dun. Yun po ay nasa kapangyarihan ng isang mayor at sinasabi daw nila may corruption daw dun. Mantakin mo, ito nga sa rally ang lakas ng loob ni Yorme magtanong. Sabi ni Yorme sa rally, sabi niya, meron ba dito nagutom during the pandemic? Alam mo, that is a very risky question. Paano kung sabing meron? Gutom ako. Di ba? Delicate yun You can only ask that question if confident ka na wala talagang nagutom dahil namahagi kayo ng pagkain during the pandemic. Ang sabi niya pa nga doon, di ba? Pinapadalang kayo ng grocery. Hindi pa nga ubos yung grocery nyo, may dumarating na uling bago. Paano ho nangyari yun? Dahil nga po doon sa mga ginawa ni Yorme. Isa na nga ho dyan yung hindi na kumikita ang City Hall ng Maynila. Kaya niya nga ibinenta na kasi hindi na kumikita, lugi na ika nga mas mabuti nang ibenta. Ganun na nangyari doon di ba? So, anong ibig ko lamang pong sabihin? Ngayon binubuhay nila 'yan. Parating na ang eleksyon, ilang araw na lang, di ba? Sa 11 days. Parating na eleksyon, biglang binubuhay uuli niya. Ang tanga-tanga dito, yung suot ng mga t-shirt na Manila is not for sale. Yun yung t-shirt na suot during sa mga rally ni Sam Versosa. Ay sus, ginuog yun Gago! Napaka-obvious tuloy na yung pagdemanda na yun, it is not really to seek the truth or to make Isko accountable. But definitely, ang rally na yan is para laang siraan si Yorme sa Maynila. Napaka-obvious. Bakit ko nakikikwento ito? Kasi ganun naman talaga ang pattern sa politika. Ang naninira ay yung mga nasa ilalim. Ang mga naninira ay hindi yung sikat. Di ba ho? Tapos, pinabaligtad nitong administrasyon ni Marcos na ang naninira mga Duterte. Hoy, mga gunggong, mga animal. Hindi kailangan manira ng mga Duterte. Ang taas ng survey nila. Kayo ang bababa, pabagsak, padumadausdos. Hindi kayo kailangan siraan. Dahil sira na kayo. Sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan when your enemy commit mistakes or committing a mistake, di ba? Wag mo daw pansinin, wag mong punahin. Bakit? Hayaan mo lang siya magkamali na magkamali. Yun ang ibig sabihin yung quotation na yun di ba? Wag mong pabansinin, wag mong pigilan, wag mong anuhin. Baka mamaya magising pa yan, magbago pa yan ng estilo. Ganun ho. Di ba? So, si Marcos at ang administrasyon niya, patuloy na gumagawa ng katarantaduhan na ikababagsak ng kanyang gobyerno. Anong halimbawa ko dito? 1.
Maling-mali yung pag-hire nila kay Castro, Yusek Claire Castro. Mawalang galang na, Madam Yusek Claire, ha? Pero mali talaga yung pag-hire sa'yo eh. Bakit? Yung sabi mo nga, hindi ka naman inutusan, estilo mo lang yan. Yung estilo mo mali, sablay. Bakit? Hindi kailangan ng attack dog ng administrasyon ni Marcos. Ang kailangan niya ay magaling magpaliwanag patungkol sa mga programa ng administrasyon. Sa madaling salita, dumipensa. Baka sabihin mo, the best defense is an attack o kaya best defense is an offense. Hindi ho, mali yun. Mali ho yun sa gobyerno. Kailangan mo, sabi nga nila, di ba, tulad ng sa aking sinabi po, ano ba ang kasagutan sa fake news? Simple lang ho. Real news. Yun ang kasagutan sa fake news. Hindi yung sasabihin mo, fake news yan. Fake news yan ng vlogger na yun. Fake news to. Fake news yan si Duterte. Fake news yan si VP Sara Duterte. Hindi ganyan ang pagkontra ng fake news. Ang tunay na pagkontra ng fake news ay sabihin mo yung totoong news. Di ba? Hanap ka ng ebidensya against fake news. I mean, kunwari, mayroong nag-akusa. Kung sasabihin mo, anong ebidensya mo sa pag-aakusang ganyan? Mali. Mali. Ang dapat mong gawin, Attorney Claire, is to present your evidence that particular news is a fake news. Di ba ho? Hindi yung kukontrahin mo lang yung nagkikriticize sa gobyerno. O sasabihin mo lang, fake news yan. Hindi, present something to us. Present an evidence. Hindi yung ebidensya mo, kasi yung ebidensya mo sablay din eh. Ano yung ebidensya ni Madam Claire? Mantakin mo, ganito ebidensya ni Claire. Kita naman natin kaliwat kanan sa balita, sabi ng newscaster, kaliwat kanan sa balita ang krimen. Ngayon lang kahapon or ngayon, nakalimutan ko na. Basta, nung isang araw lang, lumabas yung news na meron na namang pinatay. Diyan sa Kalibo ba yun? May pinatay na dating mayor na mamamahayag sa loob ng bahay niya. Diba? May ganyan. And araw-araw yan. Expect mo araw-araw may ganyan lumalabas na balita. May kandidato rin na, ito nga grabe ho, araw-araw halos may namamatay na mga kandidato. Tapos, etong nakakapagtaka lang dito mga kababayan. Instead na sabihin niyang, ito yung mga hindi totoo yung balita na yan kasi ganito po talaga nangyari dyan. Hindi totoo itong balita na yan kasi ito po ang nangyari dyan. Ito po isang malaking kasinungalingan. Ito ay ganito, ganito, ganito. Hindi. Anong sagot niya? Hindi totoo yan. Bakit? Pag ako lumabas ng bahay, wala namang sananaksak sa akin. Wala namang snatcher. Hindi naman ako na-snatch yan. Anong klaseng tagapagsalita yan? Di ba? Hindi yun ang hinahanap sa'yo. Yun ang opinion mo actually. Yun ang tunay na opinion. Hindi po yun fact. Bakit? Sa'yo lang nangyari yun eh. Paano doon sa iba? Una-una, nasa loob ka ng subdivision. Naturalmente, paglabas mo ng bahay, walang sasaksak sa'yo dyan. At walang mag-snatch sa'yo dyan. Sigurado ako, exclusive naman village ikaw nakatira. O kung hindi man sa village, isang kondo. Sigurado may gwardya. Ibig sabihin ko lamang po mga kababayan, isa sa mga sumira sa administrasyon ni Marcos, walang iba kung dito si Yusek Claire Castro. Kasi nga, instead na ipakita niya yung kanyang trabaho na tama, tulad ng pagbibigay ng mga pagpapaliwanag ng mga ebidensya na hindi totoo yung mga kinikriticize ng tao, hindi. Ang ginawa niya, inatake lang niya mga Duterte. Una yan. Okay? Pangalawa po, sa tingin ko, na kung bakit nasisira na yung gobyerno na yan ay ang ginawa nila sa pagkikidnap kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, eto kasi, kung sino man yung nagplano niyan, which is sabi nga ni SILG Remulla, kasama si Presidente, si Anyo, si Gibo, tsaka siya. Sabi nga niya, etong plano na ginawa na ito, which is inamin din ni Yusek Claire Castro na galing sa presidente. Sabi niya, 'di ba, na gagawin ng presidente kahit sa tingin ng kahit hindi daw popular yung isang bagay. So inamin niya yung ginawa ni Marcos na pag-alis dito kay Pangulong Duterte. Ito masakit. Akala siguro nila
masisira ang mga Duterte. Hindi. Sobrang nagkamali sila ng todo sa galaw nilang yan. Akala nila hihina ang pangangampanya. Kasi hindi na makakatin si Pangulong Duterte. Nangyari, lalong lumakas si Pangulong Duterte at ang kanyang Duterten. Ang mga tao ngayon, grabe ho, sa rally, pumunta ho kayo sa rally. Talagang mga tao, grabe ho ang sigawan, talagang Duterten. Pumunta ka nga sa rally ng kalaban eh. Kahit sumisigaw na yung mayorong dyan, may video dyan, sumisigaw yung mayor ng BBM, BBM. Yung mga tao, Duterte sinisigaw, saan ka nakakita ng ganun? Diba? Ay, saan ka nakakita niyang ganyan? Kwento nga sa akin ng mga taga-Caloocan. Ito kwento sa akin doon ng mga taga-Caloocan. Tuwing dumadaan daw si Trillanes, may sumisigaw ng Duterte. Kwento sa akin ng mga taga-Caloocan yan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ano lang ang ibig ko lamang sabihin? Kesa na makasira sa imahe ng mga Duterte yung pagkidnap sa kanya, lalong nakabuti. Lalo hong lumakas ang Duterten. Mantakin mo? Lalong lumakas po ang Duterten. Ganong katindi ho. Tapos, sasabihin nila, naninira lang ang Duterte. Hindi kailangan manira ng Duterte. Yung ginagawa ninyo, yan ay paninira sa sarili nyo, kayong administrasyon. Ikaw, Marcos, sa mga desisyon mo sa buhay, ang nakakasira sa sarili mo. Tingnan mo kasi yung mga nakatabi sa'yo, bulong ng bulong. Tingnan mo yung mga ginagawa mo. Yan ang nakakasira sa administrasyon mo, yung ginagawa mo. Hindi ang Duterte. Tapos maglalagay ka pa dyan ng isang attack dog na sisisihin ng Duterte. Pabagsak ka na ng todo-todo. Ang ratings mo, pabagsak na. Baka pagtapos mo, 0 na yan. Di ba? Bakit? Kasi nga sa mga ginagawa mo. Ngayon, etong subpina na ito, isa na namang hakbang para masira etong si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kaob-ob o kamangmang sa katotohanan. Masyado kayong out of touch, ika nga. Bakit? Sa tingin nyo ba pag napakulong nyo si VP Sara Duterte, masisira ang mga Duterte? Sige nga. Mas lalong magagalit ang Pilipino. Ako, kinakabahan ako eh. Walang biro, kinakabahan ako. Pag pinakulong nyo si VP Sara Duterte, kinakabahan ako. Ako, ayoko ito. I pray that it will not happen. I really pray. Kasi mainit na ulo ng mga taga Mindanao. Mainit na. Meron na nga ako nakitang video eh. May mga... hindi ako pabor sa ganyan. Ayoko sana ng ganyan. Pero hindi ko sila mapipigilan. Ano ba naman ako? Isa lamang akong tambay na nagbibidyo-video. Hindi ko mapipigilan to mga kapatid nating Muslim. May nakita akong video, may hawak pang mga baril yung Subukan yung galawin si VP Sara Duterte. Meron silang babalang ganun. Ako, sabi ko, ganito na ba nangyayari? Kasi, iba kasi nangyayari sa Luzon eh. Mga kababayan, iba nangyayari sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Iba rin po ang kultura ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Itong mga taga Mindanao, hindi ho ito umuurong sa labanan. Hindi, ito hindi ko sinasabing tama. Hindi ko rin sinasabing dapat gawin. Pero, ito'y isang paglalahad lamang ng katotohanan. Itong mga taga Mindanao po, hindi po yung mga simpleng tao. Tandaan ninyo, ilang dayuhang lahi na ang sumakop sa Pilipinas. Dayuhan. Hindi ho nila talaga nasakop ang Mindanao. Nandyan ho talaga yung mga todo-todong pumalag. Ganun ho katindi yung mga tao dyan. Tapos ang gaganyan ninyo pa ay yung tinuturing na bayani sa Mindanao, ang mga Duterte. Kaya sabi ko nga I hope and pray na it will not go to a disaster itong gagawin nila kay VP Sara Duterte. Magkakagulo talaga. Sa tingin ko and ayoko yun. Ipapanalangin kong hindi mangyari yun. Bakit?
Well, ano ho eh, baka hindi lang ho madugo yan, matindi ho mangyayari dyan, mga kababayan. Kaya ako, nakikiusap ako sa administrasyon na ito, mag-isip naman kayo. Mag-isip kayo. Sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kita nyo yung mga rally na yun. Iyon no, ay isang matinding rally na nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipinong lumaban kung sakasakali. Kaya napipigilan lang yung mga ganyan kasi naandyan pa si VP Sara Duterte. Naandyan pa siya. Kasi ano siya, kalma. Kalma ito si VP Sara Duterte. Kahit nga nangaasar to, kalma pa rin eh. Totoo. Eh paano ko pag yan kinuha na ninyo? Sa tingin nyo, magpapakuha yan ng ganyan-ganyan na lang? This time, I don't think so. So, wag ho natin gawin. Panalangin ko po, wag ho natin gawin yan. O ito, panoorin nyo itong balita na ito para... actually, ito ay interview sa kanya. Patungkol po sa issue, sa mga issue at sinabi niya nga ho dito ay pinadala no siya ng subpina ng NBI. Okay, discuss natin itong mga issue na ito. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayong endorso ni PRRD. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa yung sa akin, dalawa yun, no? Si Aimee at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin, meron kaming video, meron kaming... Ayan, maganda. Ito yung strategy mo, Boots. Ito kasing isang si Boots, yung kumandidatong talunan. Ayoko na lang magsalita kung bakit natalo. Pero gayon pa man, kasi sinasabi niya para bagang ini-insist niyang paulit-ulit si Aimee at nung ilang mga pro-Aimee vloggers. Kung si VP Sara nga Duterte, tinanong siya eh, Madam, ano yung masasabi ninyo doon sa Duterte plus 2, di ba? Kayo po ba ay talagang madiin na inaano? Sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kayo na po ang mamili. Basta ipinakita ko sa inyo, ipinakilala ko sa inyo itong dalawang to, kayo na pong mamili. Ang ganda eh. Walang persahan eh. May putang ina itong isang, ako ewan ko na lang, di ko na sasabihin ng pangalan ko sino ha. Kumakapuwersa. Akala mo itong mga ilang wag ganun. Bigyan natin ng bigyan na ako, kaya nga ako pinapaliwanag ko sa inyo eh, di ba? Araw-araw ko pinapaliwanag kung bakit hindi dapat. Ganun dapat ang gawin ninyo. Ipaliwanag ninyo kung bakit dapat iboto si Aimee. Hindi yung pagka meron kayo nakitang against doon, sisiraan nyo na, sasabihin nyo, hindi makasara Duterte yan. Putang inang niyang gago. Hindi. Cancel ka na, hindi na kita boboto. Tarantado ka pala eh. Kala mo naman napakadami mong bilang. Kala mo dami mo na impluensya, hindi ka nga manalo. Yun lang ang akin lang mga kababayan. Wag ko tayo masyadong ito nga mga Duterte, ginagalang yung ating desisyon. Ginagalang ni Madam eh. Kaya ako bilib ako sa mga Duterte. Napakaano nila eh. Sobraw sila pagdating sa respeto sa desisyon ng mga tao. Nasa sa inyo na po yan, sabi niya. Kasi alam niya na, yung tatay din niya, merong ding ibang napili, napupusuan. So, respeto na lang, ika nga sabi niya, kayo na ho yan, nasa desisyon niyo na po yan. Message ni Camille Villar, meron din kaming video, meron din kaming message ni Aimee. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, hindi na tayo nagugulat no na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons
sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Ayan. So, totoo po, pinatatawag na po ng NBI itong si VP Sara Duterte na para summon pala ang tamang term. Pinatatawag na po ng NBI at mukha talagang tutuluyan na itong si VP Sara Duterte. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Mali na naman yung gagawin ninyo. Alam mo, eto lang mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng maikling reason. Throughout the history, not just history of political history, even in the history of religion or history sa pagdating sa pananampalataya, hindi ho kahit kailan napipigilan ang tao sa pamamagitan ng pag-uusig o di kaya pagpatay. Kung maaalala nyo, di ba, yung mga disipulo nun? Nakakapanood ko lang, recently may nakita akong video on how this mga disipulo ni Kristo kung paano napatay. Binitim patiwarik, pinutulan ng ulo, binato. Para mamatay ho ito, Kung, alam mo yun, but it continued. Isa lang ang hindi namatay sa kanila kinuha lang diretso sa langit Diba? So, anong punto ko dito? Baka sabihin nyo, kasi iba naman yun, iba yung pinaglalaban nila. Hindi, all throughout history, ganyan din. Maraming inusig. Hindi naman tumigil yung ideology, ika nga. Maraming ganyan. Even sa Amerika, meron din yan. Yung mga nanawagan ng yung against racism, di ba? Meron din yan kahit sa Pilipinas halimbawa na nga niyan si Rizal. Yung bang mga turo ni Rizal na wala na? Hindi, lalo nga hong lumawak. So anong ibig ko lang sabihin? Kasi ganito lang yan Nabasa ko ito one time sa isang libro, sabi na, if you want to kill someone, ignore. If you want to kill the ideology of someone, just ignore. If you try to kill him, if you try to persecute that person, and yung ideology niya ay tama naman talaga, and the truth yung kanyang ideology, mas lalong kakalat yan. Totoo. Pero pagka hinayaan mo lang yan, walang mangyayari dyan. Kasi nga, i-reveal niya yung sarili niya I-reveal niya yung kapalpakan ng ideology niya. O kung ano man paniniwalang meron siya. I-reveal niya yan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa nyo na yan kay Pastor Kibuloy. Ginawa nyo na yan kay Duterte. Humina ba? Hindi. Yung mga tao ni Pastor Kibuloy, humina ba? Hindi. Mas lalo nga silang naging motivated to campaign for Pastor. As a matter of fact, because of that, we were convinced. Bakit to? Nakita ho namin, kami ho, ang Banateros ho ang isa sa mga fruit ng pag-uusig ng gobyerno kay Pastor. Diba? Kami siguro, ignore na lang namin yan nung binabatikos nga namin yan noon Pero bakit to kami naniwala at nakita ho namin ng mga ebidensya? Kasi yun nakita ho namin na inuusig, tapos si Pangulong Duterte ay talaga nga namang dumikit pa rin kay Pastor. Silang dalawa kahit na inuusig talaga magkasama pa rin. Naging interesado tuloy ang tao. Sandali, ano ba meron dito kay Pastor? Kahit kami hindi namin maano yun Hindi namin mapagtugma. Di ba na parang may perspektibo tayo na we are against Pastor. Pero si Pangulong Duterte dikit kay Pastor, pabalik-balik kay Pastor. Anong meron? Tapos nakita namin inuusig unti-unti si Pastor kung ano pinagbibintang. Lalo tuloy kami naging interesado hanggang inalam namin ang buong katotohanan. And now we are a supporter of Pastor Kibuloy. Kasi nga po, inusig pa ng todo-todo. Pinakulong pa. Gago pala talaga tong gobyerno to. Ngayon, eto na naman kayo. Hindi na kayo nadala. Ang gagawin nyo naman ngayon, eto si VP Sara Duterte naman ang iipitin ninyo. Dyan talaga kayo nagkakamali. Sabi ko nga sa inyo, baka ito maging mitya. Hindi Baka ito, ayoko yan. Pero ayokong mangyari yung mga nasa isip at sinasabi ng taong bayan. Ayoko yun kasi I'm always for peace and I don't like rebellion. I don't like any form of na makakasakit sa ating mga kababayan. Ako laging nasa
legal means lang tayo. Pero hindi natin mapipigilan ang bugso ng mga Pilipino pagka nagkataon. Sabi ko sa inyo, nung time na kay Pangulong Duterte, kung walang pumigil doon, naku po, maniwala kayo, disaster ang nangyari. Ay talagang, naku, ayoko na lang magsalita. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Rimulya, kina Marbil, Torre at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano pong masasabi ninyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no, dinhi sa ato ang nasod, no, nandako kayo magpasalamat. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan. Amy, gusto namin makita. Ha? May banat si BP Sara Duterte sa'yo. Gusto namin makita. Gusto namin makita na makasuhan. Okay? So, in other words, Senator Amy, talk is cheap. We need action. Hindi pwede yung basta lang sinabi mo, tapos na usapan. Kasi alam mo, ang hindi ko nga gusto doon, yung mismong term na ginamit niya. Maaari na akusahan, ay maaaring madimanda, ganun. Anong maaari? Ba't di mo na lang gawin? Ididemanda po namin. O kaya, dapat madimanda. Kasi may mga nagsasabi pa na hindi daw pwedeng magdemanda ang Senate. O bakit di man lang sana ang pagkasabi mo dapat idemanda itong ganito na to. O di kaya kung hindi ikaw, di siguro naman dami mo supporter na pwede magdemanda do sa mga yun. Di ba? Pero gayon pa man, hindi eto na, may banat sa'yo si Vice President na Duterte. Diretsuhan na ito. Eto, pakinggan mo ha. May kasalanan sa kung anong nangyari na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang kay PRD. Ano pong masasabi ninyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya Nagpapasalamat siya sa'yo, pero ang pag-uusap. so ibig sabihin, ikaw ang pinag-uusapan dito, Senator Amy ha? Malinaw to, ikaw. Ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no, dinhi sa ato ang nasod, no, nandako kayo magpasalamat. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao. Alinaw po wala po tayong tinitwist dito. Ha? Gusto po makita kasi paro una-una pinasalamatan niya. To be not biased. Ito, pinasalamatan niya. Ibig sabihin, ang sinasabihan niya dito si Amy. Pangalawa, gusto namin makita na makasuhan. So banat ito. Banat. Ibig ko sabihin ng banat, hindi naman po ibig sabihin niya negative. Ibig sabihin po niyan may hirit siya. Meron siyang kay Amy. Gusto namin makita na mademanda. Hindi lang pwede daldal. Na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Thank you. Ma'am, salamat po, ma'am. Yan, okay. So, malinaw na malinaw po mga kababayan. At sana po ay maunawaan ho natin mga kababayan na pare-pareho po tayo ng nais. Ang nais natin talaga makasuhan to mga to. Hindi ilang yung... Kasi alam naman natin ng Senate hearing Wala naman po napapatunguhan yan kung walang kasong hindi pwedeng in aid of legislation inquiry laang yan. Kasi kung ganun, it's just another form of publicity. Lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon na wala ho sa Magic 12, ika nga ito si Senator Amy, mas lalo tuloy titignan ng taong bayan na itong galaw mo ay isang political move lamang for your political survival.
Survivor. Survival. Sorry naman. Hindi, kasi alam mo bakit? Alam naman natin Nandun ka sa baba. And alam mo kung bakit siya nandun sa baba. Ito kasi feeling ko ang na-realize niya, pati itong, siguro kasama na dyan, si Daryl Yap. Alam mo naman to si Daryl Yap. Madaldal din minsan ito. Madami ding alam itong si Daryl Yap baka nasadya sa kanya, ma'am. Kasi nasa gitna ka Kaya walang nangyayari sa'yo. Ang mga tao nasa gitna, nasasagasaan. Sabi nga, totoo naman yung mga tao nasa gitna, hindi nila alam saan sila tatawid, doon sa kabila o dito sa kabila. Nasasagasaan sila sa gitna ng karsada. Saan ang punto ko dito? Kasi ang tagal ni Aiming nasa gitna. Sayaw siya ng sayaw sa gitna. Ano ba talaga? Hindi mo ba iaano ang mga Marcos? Ang ginagawa ng kapatid mo? Ang ginagawa ng gobyerno? O minsan naman sinasabi mo malapit ka sa Duterte, malapit kay BP Sara Duterte. Hindi ka maintindihan ng tao Hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Lahat ng tao siguro hindi ka maintindihan. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ano ba? Ano ba paninindigan mo? Asang ka ba? Yan ang tanong anong nangyari? Diba? Kontra siya ng kontra. Ito, pakita ko lang sa inyo kung bakit nangyari itong lahat ng to Kontra siya ng kontra. Ang dami niya sinasabi sa administrasyon ni Marcos, pero never niya sinisi si Marcos. Yung kapatid niya. Okay? Understandable. Kapatid mo yan Sabi nga, di ba? Blood is thicker than water. So, understandable na hindi mo sisisihin yung kapatid mo. Pero ito pa masama. Akala ko ba against ka dun sa mga taong nakapaligid sa kapatid mo? Pero, tumungtong ka sa entablado ng alyansa. So, ibig sabihin, hindi mo lamang pinagtakpan ang kapatid mo. Pero, ikaw mismo ay sumama doon sa mga kasamahan ng kapatid mo na supposedly, binabatikos mo. So, nagtaka ang tao. Akala ko ba? Ano ba talaga? Biglang bumagsak sa lalo. Hanggang sa, alis na nga ako dyan. Hindi ko nagustuhan ang ginawa nila kay Duterte. Ganyan. So, umalis na siya, nagdaldal-daldal. Hindi nga natin sure kung umalis siya o pinaalis siya Kasi nag-comment muna siya doon sa kidnapping na ginawa kay Duterte. Tapos sa mga susunod na araw, wala na siya. Hindi natin alam kung pinaalis siya o umalis lang siya. Di ba? Tapos, ano nangyari? Siguro, napansin mo at saka yung mga amuyong mo, yung mga vlogger mo, kasi matagal na may vlogger to. Huwag kayong papalin lang mga kaibigan. Natulog lang yung mga vlogger nito na natili sa Duterte, pero sa totoo lang may mga sariling vlogger ito na Duterte vloggers. Ayoko na lang magbanggit pero may sarili kong vlogger yan. Okay? Ito ngayon ang siste. Siguro nabulungan ka, ma'am. It's about time. It's about time kung saang side ka ba talaga. You have to declare. Siguro, da-advisean siya ng ganon kasi matatalino naman ng mga vlogger nito. Ang tanong, tinanggap ba ng tao? Hindi. Bakit? It's too late. Diba? It's too late. Wala na yung presidente namin. Ngayon ka pa nagdadaldal dyan. Yeah. Ito nga sabi ko nga sa inyo Ito kasi sabi ng iba, wala naman siya magagawa bilang senador. Meron ako narinig na hindi ko alam kung kanina ko narinig ito, hindi ko na maalala. Wala naman siya magagawa nung nasa Villamor Air Base na ang ating Presidente Duterte at nung itatakas na nila. Gago ba kayo? Hindi, ito lang, tanong ko kayo, gago ba kayo? Sa tingin ninyo kung pumunta si Aimee doon at lumusob talaga siya doon at talagang pinwersa niya, physically yung sarili niya makapasok at proteksyonan ang Pangulong Duterte, sa tingin nyo gagalawin siya nila Torre? Bilang kapatid ng presidente? Mag-aalinlangan yung mga yun. Yung mga gwardya, tumabi ka dyan, sisipain kita. Sa tingin mo, gagalawin siya ng gwardya doon? Hindi lang siya senador, kapatid siya ng presidente. Sa tingin nyo, hindi gagalaw ang presidente kung sinapak siya doon? O kaya inaresto siya doon? She has the power to do that. Hindi lamang po siya senador. Siya ay Marcos. Kaya niyang gawin yun.
Sa tingin niyo, hindi, kaya nga kayong sumagot eh, hindi ako. Kung lumusob siya doon, pinasok niya sarili niya physically, itutulak ba siya ng mga pulis doon? Kakalad ka rin ba siya di Torre sa tingin ninyo? Baka kalad ka rin si Torre ni Marcos. Kapatid yan eh. Kahit mahinang nilalang yan si Marcos. Pag ang kapatid mo na ang inapi, kadugo mo, ewan ko kung ganun kasama si ano ha. Hindi, eto, sabi ko nga sa inyo eh. Kwento ko lang sa inyo ito ha. Kami hong magkapatid, hindi kami magkasundo nung elementary. Yung bata, alam niyo naman yung magdalawa lang kami. Di ba? Ibig ko sabihin, talagang magkuya kami. Kuya ko siya. Sa mga nagsasabi dyan, mas bata siya. Mga wag kayong ganyan. Mas matanda sa akin si Coach Oli. Alam niyo nung elementary high school, hindi kami magkasundo niyan. Nag-aaway kami, naghahabol lang kami ng itak at saka 2x2 niyan. Hawak niya itak, hawak ko 2x2. Ganon kami magsuntukan niyan, mag-away niyan. Sa bahay. Lagi kami napapalo ng tatay namin dahil sa pag-aaway namin. Para kaming aso't pusa nun. Pero, pag may kaaway ako sa eskwelahan, kahit magkaaway kami ng kapatid ko, pag may kaaway ako sa eskwelahan, sasalbahin niya ako. Tutulungan niya ako. Tatawagin niya yung fraternity. Totoo po. Kasi fratwar dun eh. Magkaiba kami ng fraternity niya, pero gagamitin niya yung fraternity niya para masalba ako. Ganun yung kapatid ko, kahit magkaaway kami. Magkaaway kami niyan ha, nagsasapukan kami niyan sa bahay. Pero doon sa eskwelahan, magkakampi kami. Ano ibig ko lang sabihin? Marami sa inyo ganyan. Magkaaway, pero pagdating sa labas, wag mong gagaguhin tong kapatid ko, yayariin kita. Ganun. So ano ibig ko lang sabihin? Mas siguro naman hindi nagsasapukan si BBM at saka si Aimee. Diba? Kahit ba magkaaway yan na principal, politika lang yan. Pero sigurado ako sa bahay na yan, sinapok sila nung kanilang nanay. Diba? So ano ibig ko sabihin? During that time, pwede niya lusubin yun. Protektahan si Pangulong Duterte. She is the only one who can do that at that time. She is the only one who can save PRRD at that time. She did not do anything. Tama ba yun? O basta, yun ang English ko. Wala siyang ginawa. Sa Tagalog. Wala siyang ginawa. Bakit kanyo? You want proof? You want proof? Sa bibig mismo ni Senator Aimee, sabi niya, I will not allow BP Sara Duterte to be arrested. Hello? Hello? Kaya mo naman pala sa galing na sa bibig mo. Sinabi niya yan eh, I will not allow BP Sara to be arrested. Kaya mo pala. Ba't di mo ginawa kay PRRD? Mali ako? O kayo mga pro-Aimee vloggers ang mali? Don't me. Magaling lang kayo sa English, magaling lang kayo sa mga terminology, pero pagdating sa logic, sorry to say. Bata pa lang ako, tinrain na ako na magpalusot sa tatay ko na isang abogado, matikas na abogado. Alam mo, bata pa lang ako, elementary pa lang ako, grade 1, grade 2 ako, meron na akong theory of how to reason, theory and circumstantial evidence, and paano lumusot sa tatay ko. Pag sinabi ng tatay ko, this is an order, meron na kagad akong motion. ganun kami sa bahay, may motion na kagad ako. Kasi siyempre tatay ko, abogado, trial lawyer yan. So alam niya kung paano dumiskarte sa korte. Ako naman, may motion na kagad ako. Motion to quash, motion to... Hindi, masakit lang yung paa ko, kaya hindi ako makagising, kaya na-late ako. No? Kaya hindi ako nakapasok, nagtatay ako. Ano prueba mo nagtatay ka? Tinan mo yung CR, ang baho. Pagpasok niya, ang baho nga. Di niya alam. Iniwan ko yung tayo sa basura. Gago! Biro lang. Ang baboy mo banat pa. Sabi ko siya, para-paraan lang sa buhay yan eh. Hindi, biro lang ha. Pero, so, ano ibig ko lamang sabihin mga kababayan?
mag-isip tayo na maigi. Kasi alam nyo, ito ang lagi nyo wag kakalimutan, ng tao nabubuking sa sarili niyang bibig. Kaya nga meron sa Biblia, ang daming turo sa Biblia na pigilan mo ang bibig mong magsalita. Ang dami. As a matter of fact, lagi ko nire-review yung kasi nga yung bibig ko rin balakatak eh. Ang dami. Bakit kanyo? Kasi nga ang bibig nagpapahamak sa atin yan. Lalong-lalo na sa mga politiko madadaldal. Yung mga bidabidang mga politiko, dyan mo sila mahuhuli sa bibig nila eh. Kaya dapat ingat po tayo. Sa bibig natin. Yan po nangyayari ngayon kay Senator Amy. Dahil nagkakakumahog na siya sa survival niya, sa Senate race niya, minsan nabubuking na tuloy siya sa mga gawain niya. Again, ang point natin dito, nagpapasalamat tayo. Pero sabi nga ni VP Sara Duterte, we are waiting for you na idemanda sila. We are waiting. Hindi ko alam kung yun pero syempre ang pinag-uusapan naman doon si Senator Amy. So, malamang sa malamang, hinihintay ni VP Sara na magdemanda. Di ba po?